Rule 1 po ay pinagkakalooban ng to serve and protect and to respect human rights and dignity of person. Ano ba ang serve and protect? The responsibility of every police officer is to serve the public and protect life and property. Yung tipong mas uunahin natin ang buhay ng nasa bansang ito kaysa sa buhay natin. At yung mga bagay na mahalaga sa kanila, tipong yung mga gamit nila na kailangan natin protektahan sa mga masasamang tao, yung mga pera, lahat ng ari-arian nila ay kailangan natin protektahan. And to respect human rights and dignity of person, all PNP personnel shall respect and uphold the human rights and dignity of all person at all times. Na hindi dapat natin sila tingnan kung ano yung aspeto ng buhay nila, kung mahirap man sila or mayaman sila. Dapat pantay-pantay yung tingin natin po sa kanila, na hindi natin ipapakita yung diskriminasyon sa bawat isa. Kaya tayo may human rights. Yung tipong ipapakita natin sila na pantay-pantay sila pagdating sa ating batas, pagdating sa bansa na ito, at walang pagkakaiba. And ayun po yung mga nakapaloob sa rule number 1, to serve and protect and to respect human rights and dignity of person. Tayo sa rule number 2 po ay nilalaman po nito ay sa rule 2.1, agency prescribed uniform. Rule 2.2, appearing before the public. And the last is 2.3, carrying of basic police equipment. Ano nga ba ang Rule 2.1? Agency prescribed uniform. A police officer should always wear the prescribed uniform for the kind of police operation to be undertaken. Na dapat yung kasuotan natin, yung mga ginagamit natin ay nakaayon sa ating duty. Hindi tayo dapat nakapambahay lang, hindi tayo dapat naka-t-shirt lang, hindi tayo dapat naka anumang suot. Dapat naka-police uniform tayo pagdating sa ating duty. Hindi dapat tayo yung tipong hindi malalaman na police pala tayo kasi dahil sa suot natin. Dapat sa suot pa lang natin makikita na at alam na nila na pulis tayo. 2.2 po ay appearing before the public. When wearing the police uniform, a police officer should at all times appear to look presentable, respectable, smart, and well-groomed. A police officer should refrain from doing unnecessary activities and or action while on duty. Na dapat pinapakita natin yung kung nakasuot na tayo ng uniform, dapat pinapakita natin kung paano tayo presentable sa pagsuot pa lang naman natin ng uniform, sa pag-tuck-in, sa pagkita pa lang sa atin na na dapat maayos tayo, respeto tayo, hindi tayo parang gusgusin, hindi tayo parang nakasuot tayo ng uniforme pero hindi tayo nakatuck-in, yung tipong yung pagsuot pa lamang ng pantalon na parang gusot-gusot. Dapat presentable tayo at pinapakita natin na matalino tayo pagdating sa larangan ng pulisya. And dapat maayos tayo at respeto tayo. At habang dapat duty tayo ay dapat pinapakita natin na wala tayong ibang ginagawa kundi kung ano yung nakapaloob sa ating duty. Hindi tayo nagsi-cellphone, hindi tayo gumagawa ng kahit anumang bagay na hindi nakapaloob sa ating duty. Dahil ito ay isa sa mga bagay na hindi dapat nating gawin. And Rule 2.3 po ay yung carrying of basic police equipment. Every police officer on patrol, whether on board a vehicle or on foot patrol, should always carry with him or her or his or her issued firearm and other equipment such as but not limited to restraint device, impact device, and personal protective equipment. He or she should also use other accessories required for the specific police operation being conducted. Ano-ano nga ba dapat dala ng mga police officer? Ito yung mga notepad, yung pen,
yung Miranda card. Kasi ang notepad, ito yung isang magsisilbi na para mapag-gather tayo ng data or ng scenario na habang nag-imbestiga tayo. At yung sa Miranda card, yun yung para mapakita natin na kasi dahil may human rights tayo, dapat mabigay natin sa kanila yung karapatan nila bago sila mahuli. And at ano pa ba yung mga kailangan ng police officer habang nasa patrol sila? Yung baton, pepper spray, and hand piston gun are important na kailangan nilang dalhin. Yun yung at yung mga police boots, tactical gloves, or bulletproof na kailangan nila para protection sa kanilang sarili. Na at yung radio and handcuffs are required na para pag may sakuna or kahit anumang trahedya ay request ka na agad ng backup, or kung may huhulihin ka ay meron ka ng handcuffs na naka-ready. And yung tipong ito po ang lahat ng mga nakapaloob po sa rule number 2, ang rule 2.1 agency prescribed uniform, and rule 2.2 appearing before the public, and rule 2.3 carrying of basic police equipment. Rule number 3, categories of police operation. The rule 3.1 is police safety operation. Ito po yung nakapaloob dito ay ang include search, rescue, retrieval operation, fire drills, earthquake drills, and similar operation that promote public safety. Ito po yung isa sa mga activity ng mga police officer na nagkakandak ng mga activity na kailangan natin magkaroon ng public safety, katulad ng mga fire drill, kung ano ba dapat yung gagawin pag nagkaroon ng sunog, pag nagkaroon ng earthquake, pag nagkaroon ng sakuna. Ito yung mga ginagawa ng mga police officer to promote the public safety po sa bawat isa, na hindi tayo yung walang alam pagdating sa mga sakuna, para tayo ay maging ligtas, or kahit ano man mangyari ay may alam tayo para hindi din tayo mga kahit anumang sakuna. And Rule 3.2, yun po yung law enforcement operation. Ito po yung nag-i-include sa service of warrant of arrest, implementation of search warrant, enforcement of visitorial powers of the chief, Philippine National Police and unit commanders, anti-illegal drugs operation, anti-illegal gambling operation, anti-illegal logging operation, anti-illegal fishing operation, at anti-carnapping operation, anti-kidnapping operation, anti-cybercrime operation, and similar operation that are conducted to enforce laws, choose executive orders and ordinance. Ito po yung mga nagpapatupad ng mga batas. Yun yung mga hinuhuli po nila, yung mga ano ng batas, yung tipong nakakapagsuway ng batas. Ito po yung mga hinuhuli nila, katulad ng mga nasabing batas po na anti-illegal. Lahat po ng anti-illegal ay hinuhuli po nila. And Rule 3.3 internal security operations includes counter-insurgery operation, counter-terrorist operation, and similar operation that are conducted to internal security. Ito po yung mga katulad po ng mga sundalo na sila po yung humahadlang na para makapasok yung mga terorista sa ating bansa. Yung tipong hindi nila masakop tong bansa natin, katulad ng mga terorista na gustong-gustong masakop tong bansa. Sila po yung mga ginagamit to protect our country. And the special police operation ng Rule 3.4 includes checkpoint operation, roadblock operation, civil disturbance management operation, police assistance in the enforcement of demolition, eviction, injunction, and similar orders, police assistance in the implementation of final court order,
and order from quasi-judicial bodies, hostage situation, visit board, search and seizure on board marine vessel, and similar police operation that are conducted by police unit with specialized training on the peculiarity of the mission of or purpose. Ito po yung mga well-trained na police officer. Yun sila po yung mga pag nagkaroon ng hostage, sila po yung nangunguna to para maligtas yung hino-hostage na tao. And yung mga pinapasok po nila, yun yung mga sa mga marine, sila po yung mga nagsisearch doon, nagsisearch and seizure sa mga nasa mga dagat-dagatan na may ginagawang mali sa batas. And Rule 3.5 po sa intelligence operation includes surveillance operation, counterintelligence, intelligence research, intelligence assessment, and similar police operation conducted to gather information related to security, public safety, and order. Sila po yung nangunguna to mag-survey sa mga CCTV kung may mga malibang mangyayari or pag nagkaroon ng isang nakawan or anumang mangyayari doon sa lugar na yon, ay sila po yung nangunguna to check and to survey the CCTV po. At sa Rule 3.6 po, investigation operation. It includes investigation or crime incident, administrative investigation, and similar investigative work necessary to determine facts and circumstances for filing cases criminally or administratively. And ito po yung mga police officer na nangunguna na mag-imbestiga sa isang kaso kung paano ba nangyari, kung paano nagsimula. Yung 5 W's po yung what, when, where, who, and why. Kung sino yung gumawa, kung paano nangyari, kailan nangyari, kung bakit nangyari ito. Sila po yung nangunguna to investigate sa lahat ng kaso na ito. And the last po, ang 3.7, scene of the crime operation, includes the processing of crime scene, technical and forensic examination of evidence, and similar scientific investigative assistance. Sila po yung mga nangunguna to collect ng mga evidence to preserve na hindi magkakaroon ng kahit anumang damage yung nakolektang ebidensya. At sila po yung nag-e-examine dito kung sino ba yung nakagawa ng krimen, kung paano ma-identify kung anong krimen yung naganap. And this is the rule number 3, yung categories of police operation na nilalaman ang police safety operation, law enforcement operation, internal security operation, special police operation, intelligence operation, investigation operation, and the scene of the crime operation. Ito po ang nilalaman ng rule number 3. The last rule number 4, the pre-operational clearance. No police operation should be conducted without the approval of the chief or commander or head of the concerned police unit office. A pre-operational clearance shall be filed by the team leader of the operating teams prior to the conduct of the operation and shall be approved by the concerned police unit commander. This clearance shall be submitted to the operations section division of the concerned police unit for record purposes. Hindi po sila pwede mag-conduct ng depende lang sa trip nila. Hindi lang pwede silang mag-checkpoint dahil gusto lang nila. Yung tipong dapat inaangat muna nila sa kataas-taasan bago sila mag-conduct na kahit anumang gawain pagdating sa mga patrol or sa mga activity. Dahil kailangan muna iangat ng team leader sa mga chief or commander or mas mataas sa kanila na dapat maibigay muna nila or ma-explain nila kung ba't sila magkakandak ng kahit anumang patrol sa lugar na iyon. Dahil hindi sila pwede magkandak dahil gusto lang nila or wala lang. Dahil dapat nila ma-explain kung ba't sila magkakandak dahil marami na bang crime,
ang nangyayari doon sa lugar na yon, or marami na bang nangyayaring kababalaghan. Ayun lamang po, ma'am. Ang dinidiscuss ko ay Rule 1 to Rule number 4. Ito lamang po. Thank you, ma'am, and God bless po.